Saw this dish nung pumunta kami sa Vietnam. It's a very straightforward dish kung saan pinakuluan nila yung pork or baboy and then irarap lang nila ng coriander. Kakainin mo na siya as is. Eh habang naglalakad tayo dito, parang damo na makikita mo sa paligid yung kanilang sawtooth coriander. And meron din silang Vietnamese coriander dito sa mga paso. So naisip ko lang magandang combination yon habang may pag-alagalang pato. Gagawa tayo ng boiled duck with coriander. Ayan, so fabricate lang natin yung ating duck, cutting it into small portion, bite size. So once na-portion na natin yung ating duck, pasasarapin naman natin yung broth kung saan natin siya palalambutin. So, prepare lang natin yung ating ginger, syempre yung ating garlic, and yung ating leeks. So, meron tayo ditong stock. Lagay lang natin yung ating aromatics. Lagay lang din natin yung ating meat. Season lang din natin ng fish sauce, tsaka asin. So okay na yung ating process. Takpan lang natin to. Palalambutin natin to more or less mga close to 2 hours. Dahil medyo free range, tapos more than a year na yung pato natin. So ganun katagal abutin para makuha natin yung gusto nating consistency. After nyan, pwede na tayo mag-plate. Pero habang pinalalambot natin yan, prepare naman natin yung ating coriander dressing. So ito yung ating sawtooth coriander. Sawtooth kasi para siyang lagare. Makikita niyo yung dahon yan. Mostly, you would wanna use yung mas bata dito na dahon. Pero kung medyo matanda na or mature na yung dahon na gagamitin ninyo, you can just remove yung nasa likod. Yan, medyo tumitigas yan eh. So yung amoy niyan, coriander, wansoy. Pero compare doon sa wansoy na kilala natin, mas tame lang yung lasa nito. Tapos medyo mas woody yung kanyang flavor. Ito naman yung Vietnamese coriander, para siyang mint or para siyang, actually para siyang basil din eh. Yung lasa niya, mas mababa yung pagka wansoy flavor niya, pero merong spiciness kang matitikman. Ayun, para siyang nagsisting sa dila mo. Which, masarap actually ito kapag medyo naluto mo na. I would prefer, kung gagawin mong fresh, eh ito. Or yung wansoy na kilala natin. Pero ito, definitely, pwedeng-pwede mo rin siyang i-add for more flavor. Ito yung madalas nilang ginagamit sa pho, sa Vietnamese cuisine, tsaka sa other Asian dishes. 2 hours na nating pinalalambot yung ating pato. Perfect time para i-prepare yung ating pinaka-dressing. So we have here yung leaves ng ating sawtooth coriander. Ipa-finely chop lang natin siya. So ito naman, yung ating Vietnamese coriander. I'm just gonna add a chili. Meron din tayo dito ang calamansi juice, fish sauce, and pepper. Let's check on our duck. Tingnan na natin yung consistency kung pwede na siya. So makikita natin yung laman niya, humihiwalay na doon sa buto. Bago natin i-toss dito yung ating duck, kukunin ko lang yung yellowish na yan, nakikita natin na yan. So yan yung taba or mantika ng ating pato. I-add lang natin. I mean, this is optional. Pero pag ganito kasing farm-raised,
Tapos maganda yung pagkain, pag-aalaga doon sa pato. Sayang yung mga ganyang flavors.